Hello mga manay! Good morning sa inyo dyan! So ngayon ay magluluto tayo ng rice. Nakabangon na pala ako kanina mga manay at nagpakain ako sa pabo ni Mr. Hindi na ako nag-vlog sa inyo kanina kasi medyo madilim-dilim pa at hindi nyo makita yung pagmumukha ko. Charis, yung mukha ko mga manay. So yan, magluto tayo ng rice. So, ngayon mag-vlog na ulit tayo mamaya kasi super busy sa mga gala. As in, super kasi madaming event dito sa amin. At in-invite ako ng mga kaibigan ko na magala-gala pag may time. At bigyan din ng time yung sarili natin para ewas stress, ewas depression. So, yan. Sinama nila ako sa pasyal-pasyal kung saan may mga event at saka madami ding event dito sa amin mga manay kasi malapit na yung fiesta ba. Wala kaming fiesta ha kasi bawal yan sa amin pero ini-invite nila ako para ma-enjoy ko din daw kasi palagi lang ako dito sa bahay at palaging nagmukmuk at saka palaging umiiyak ako mga manay kasi nga sa nangyari kay Bubet. Hindi naman mga manay na ako lang ang ganun kasi madami kaming ganun mga manay. Asin kasi nakikita namin yung mga video sa Facebook di ba? Hindi mga manay na ano ko siya. Nakikita ko na naman sa dindi mga manay na istorbo yung isip ko na ano ba kasi dyan na naman siya na nagpapansin na naman mga manay kasi aksidente nga yung special child mga manay palaging nangingialam ng mga gamit ay na-disturbo yung sinasabi ko. So back to topic tayo mga manay. Hindi lang ako mga manay yung nakakaramdam na kapag nakikita yung mga video, mga picture ni Bobit ay umiiyak. Halos lahat mga manay ay naiiyak kasi nga natatouch sa kanyang sitwasyon ay nasasaktan sa kanyang sitwasyon kasi super sayang na bata kasi 18 years old pa siya mga manay ay kinuha na ni Lord kasi napakasakit mga manay kasi sobrang bait na bata tapos ang dami na niyang nagawa na success pero yun boom biglang nawala lahat dahil sa mga pangyayari na hindi inaasahan sa kanya kasi sabi nga sinadya daw yung ginawa sa kanya ganun. Pero hindi ako makapagsabi na sinadya kasi wala naman tayo dun. Pero para sa akin mga manay, sinadya talaga yun kasi mga inggit kasi sa kanya mga manay. So for may potential kasi siya na bata in siya, talented siya na bata mga manay. Kaya yun ininggitan siya ba kaya yun ginawa sa kanya. Super kawawa mga manay kasi hindi kami naniniwala na nalunod siya sa dagat. Parang sinadya talagang napinatay siya sa super kasi madami siyang bunuo sa kanyang katawan. May mga pasa sa katawan niya mga manay, hindi talaga na nalunod kasi kapag nalunod ay dapat butod yung tiyan ba, malaki yung tiyan. Super kawawa niya. Sana ay makuha ni Bobit yung justice ba. Madami namang tumutulong sa kanya mga manay, lalo na yung pamilya niya, mga blessings, dumami yung blessings sa kanya, pero wala na siya. Ano naman yung pera kung ang kapalit ay yung buhay, di ba? Kasi sabi pa ni Bobit mga manay na iaahon daw niya sa kahirapan yung pamilya niya pagdating ng June. So, pagdating ng June mga manay namatay siya tapos meron ding mga blessing na dumating, di ba? So, pero na super sad, napaka-sad. Naihang nga niya sa kahirapan pero buhay naman niya yung kapalit. Pero ako mga manay bahala, walang kayamanan, walang dyan, na importante ay malusog, walang sakit, iwas sa mga pahamak, di ba? Mga pahamak dito sa mundo kasi ang sarap pamuhay dito sa mundong ibabaw, lalo na kasama mo yung pamilya, di ba? Yun, kaya mag-pray na lang tayo always na ingat yung pamilya natin. Pero si Bubet ay super nakakalungkot talaga yung trahedya na nangyari sa kanyang buhay mga manay. Natupad nga yung pangarap niya, natulungan niya yung
pamilya niya, pero buhay nga yan yung kapalit, diba? Super bait pa din ng Panginoon sa kanya, mga manay, kasi may purpose talaga ang lahat. Hindi na siya pinahirapan dito sa mundong ibabaw, kasi siguro kasi mga manay, mayroon talagang mga rason. Hindi nga siya pinahirapan sa pagkamatay, kasi patay na agad, bata pa siya, wala na siya dito, kasi nga may purpose ang Panginoon na ganun din nangyayari. Kaya tinulungan siya ng Panginoon Diyos din, kasi mga manay na tinulungan niya yung pamilya niya na maihaon sa kahirapan, di ba? Yun ang wish niya. So yun, tinupad ng Panginoon, pero wala na nga siya. Hindi kasi natin hawak yung buhay natin, ang Panginoon lang talaga. Hindi natin alam kung kailan lang tayo dito, kaya maging mabuti lang talaga, mga manay. Si Bobit, mabuti yun, mga manay, pero nag-iwan siya ng legacy dito sa mundo, di ba? Mabuting bata, pero yung iniwan niya dito ay may legacy talaga siya. Yung maka-learn na talaga tayo, maka-learn ang bawat bata sa kanya na maging mabuting bata, maging good example, 'di ba? Kasi good example si Bobit, mabait na bata, matulungin sa kanyang parents, at mabuting kaibigan, sa mabuting tao sa ibang tao, 'di ba? Good example siya, mga manay. Kaya tinuturing talaga na na naman si Din, 'di ba, na ganun sa door namin. Nagsuroy-suroy na naman siya, mga manay. Good example kasi si Bobit, mga manay, kaya tinuturing siya na hero dito sa agusan, dito sa amin. Ayan. So yan, mga manay, yung ulam natin ay ampalaya. Lagyan natin ito ng itlog. Yan ang ating ulam for today's video, mga manay. Super, pa yung boses ko, mga manay, hindi pa masyadong malakas, kasi nga umaga pagising lang. So, pero pagising ko agad, mga manay, ay napakain agad ako ng pabo. Yung mga bahaw ba, pinakain ko. Hindi ko na kayo sinama. Namiss ko na yung mag-vlog araw-araw talaga. Absent kasi ako ng 2 days kasi nga yun, kami naggala-gala, mga kaibigan, nagpasyal sa Nalyagan, sa nung Char-Char din, kasi dumating yung international na na si Iyas, mama, international artist na singer. Ito para yung itlog. Bili ako ng itlog, mama, hindi itre. Itlog ginagmayra. So lagyan natin ito ng itlog at saka ampalaya. Paborito ko talaga tong ampalaya at saka itlog, mga manay. Alam niyo, mga manay, itong bahay ko na bakchab talaga, mga manay, kasi pag umuulan, mga manay, tumutulo dito. Lumalabas talaga yung tubig dito sa dingding ng kusina ko dito, mga manay. As in, umaagas siya, tapos napupunta siya dito sa ilalim ng lababo. At saka dito, mga manay, iwan ko kasi minsan ay tumutulo yung atip namin, atop namin yung bubong ba, pero minsan hindi. Katulad kahapon, mga nay, super lakas ng ulan, pero hindi tumulo yung atop namin, yung bubong ba. Minsan tumutulo siya. Kahapon hindi siya tumulo kahit super lakas ng ulan. Ang nangyari na naman ay yung kilid namin ay may tubig na lumalabas. Sabi ni Mr. mga manay ay magpintal daw kami, kasi mga manay, mayroon kasing sa kilid niyan, ang katabi niya ay bubong ding. Ang sabi ko, ang solusyon ay lagyan ng sandayong ba para yung tubig masalod ba. Pero wala daw maglagay dyan. Iwan ko sa kanto, ayaw nila lagyan para yung tubig ba mapunta doon sa kilid, sa masalod siya ba, dili maanhi ang tubig, hindi mapunta dito sa amin, kasi bahay kasi yan, guard yan ng mayor dito sa amin, mga manay. Tapos yung kilid, yung bubong ay yung tubig pumupunta dito ba, kaya yan nababasa, lumalabas sa dingding namin, sa wall. Napakcha pa kung
kung sa trabaho pa bakchab. So, solusyonan lang namin yan. Sabi ni Mr. gawan daw ng paraan. Bili doon ng pintal, pintura sa Shopee, pero napakamahal mga manay, 1.6 yun. Sige lang mga manay, hanapan lang niya ng paraan. Naghanap ako ng asin. Saan ba yun nalagay? At wala na naman dito. Dito lang pala mga manay ako. Nasa harap ko lang, pero hindi ko nakita. Ano ba yan? Lagyan natin ng asin. Ayan. Kunti lang siguro. Lagyan natin ng magic sarap. Hindi pa pala dumating si Mr. mga manay kasi nag-duty sila doon kay Rene. Lahat ng bumbero mga manay. Yung ibang day off sana nila ngayon. Pero punta sila doon sa Talacogon kasi mga manay mag-guard sila kay Rene. Super dami na kasi ng tao doon mga manay. Kailangan ng rescue ng ibang rescuer ba? Baka may makuyapan, ganun. Doon punta din sila doon kasi kahit day off ni Mr. ay pag-jutehon sila mga manay. Ganun ang bumbero mga manay, hindi lang perkit sunog lang yung inaatupag nila, pero mayroon din silang ibang obligasyon, mag-rescue lalo na sa kaya ang mga kalamidad dito sa lugar natin mga manay, ay yun din ang trabaho nila, yung mag-rescue din na kapag may mga aksidente. Ganun, hindi lang mga manay. Hindi lang may tawag nito ay hindi lang may sunog, kundi lahat na yan sa kanila mga pwera lang sa gira-gira. Pwera lang sa gira-gira mga manay, wala sa kanila niyan. Ang kanila ay rescue pag may mga aksidente, may mga may mga basta aksidente ng mga manay or mga kalamidad nangyari dito sa atin ay nagre-rescue ang mga bumbero. Hindi lang sunog yung nire-rescue nila. Lahat kung anong pwede i-rescue nila. Ganoon ang bumbero mga manay. Tapos nag-ano din yan sila. Nag-reporting sa mga paaralan. Ganun. Kaya hindi natin masabi na kasi madami nagsasabi mga manay na ang bumbero ay napakahayahay daw. Pero hindi mga manay kasi meron din yan silang mga obligasyon. Ganun niya as sinabi ko na rescue lang sila. Diba? So magluto na tayo ng ulam mga manay. Ang dami nating chika ngayong morning kasi na-miss ko din kayo mga manay. Sa totoo lang yung magchika-chika tayo. At saka sayang din yung panahon mga manay at araw na hindi tayo nakapag-vlog. So shout out pala sa lahat. Shout out pala sa aking mga bagong subscriber. Thank you so much. Shout out kay Mami MD. Ingat ka po palagi dyan, Mami. Na-miss ko din kita kasi na-miss ko yung pagla-live ko na andyan ka parati. Hindi pala ako nakapag-live mga manay. Sa ito lang na-miss ko mag-live pero super busy kasi mga manay at saka napapagod yung katawan. Gusto kong mag-rest. Kasi kapag mag-live ka, kailangan mo ng itik times na kailangan mo ng time na matagalan sa live, magchika-chika. Kasi kailangan mo ng time talaga niyan. Kailangan mo ng time kasi nga mag-stay ka pa sa video, kailangan mo mag-stay kasi nga may mga viewers ka na naghihintay sa kachikahan. So kailangan mo talaga silang i-entertain, 'di ba? So yan, ako busy kasi ako sa umaga mga manay kaya minsan ayaw ko nang mag-live. Busy ako sa umaga yung pa ako mga manay dito sa bahay, asikaso, magluto, maghatid sundo sa mga bata, tapos maglinis pa dito sa bahay. Kaya yun. Ayoko nang ma-stress muna sa pag-live. Siguro next time magla-live ako kapag hindi talaga super busy, pero ngayon mga manay super busy talaga yeah, hope everyday be okay. Chares! At sana ay maintindahan ng iba yan na hindi ako nakapag-live muna
Kasi nga yun, busy din ako sa gala-gala talaga mga manay. Lalo na ngayon may event dito sa Bayugan mga manay. Madaming invitation ng mga kaibigan ko na pupunta doon, pupunta dito, gano'n. So ganyan ako kamahal ng mga kaibigan ko mga manay. Na palagi nila akong inaalala kapag may event, may mga birthday. Palagi nila akong ini-invite. Palagi nila akong iniisip. Kaya nagpapasalamat din ako mga manay na meron akong mga kaibigan na ganun. Wala, ang taas-taas na ng chikahan natin ba for the first time and ever. Chares! Diba? So yan, napakagod ko mga manay. So, ang oras pa naman ngayon ay alas 6. So may time pa tayong mag-chicken. Ayun, magluto na tayo. So yan, ready na yung mga ingredients, mga manay. Chares! Ang palaya, mayroon tayong ahos, bombay, at saka yung egg, 2 egg. So, dito pala pa mga manay ay nilagay ko na yung sampayan ko dito. Ayan, ito yung nilabhan ko na kahapon mga manay. Ayan, tingnan nyo. O, para siyang ukay-ukay. Pero alam nyo mga manay, ang dalit niyang natuyo kasi mainit nga eh. Ayan, malapit. Ay, hindi naman siya masyadong malapit yung ceiling. Mainit na naman talaga dito kasi close nga dito. Ayan, pero open naman dyan. Pero mainit. Pero ayan, ang dali niyang natuyo mga manay kasi drenyer ko din. Laking tulong talaga to sa akin mga manay kasi space saver siya ba. Ayan. Tapos dito ko nilagay kasi nga kahapon umulan. So ayan, wala na dito dyan ko nilagay yun dati, diba? Ayan, pasensya na kayo dyan sa area mga manay kasi yan yung mga gamit namin dati na pwede magamit pero hindi ko pa naasikaso sa sobrang busy. So kahapon pala ako mga manay, nagtanim ako ng tanglad. Ayan, tsaka dito din nilagay ko, at tsaka tingnan nyo yung alugbati na natin na mister. Ayan, nagsalingsing na yung mga dahon mga manay. Nilagyan ko pala yung mga mga mabubulok na mga yung mga saging ganun, basta mga mabubulok na mga dahon-dahon, yung mga pinanitan mga manay, nilagay ko dyan para pampataba sa lupa. Tapos yung kamatis mga manay, tumubo na din. Ayan, at saka yung atsal. So kapag magka-time tayo mga manay ay itanim natin yan. So yan, baka lumagpot na yung kalaha kasi naluto na yung oil. So ayan, nagbukal-bukal na nga siya mga manay. So lagay na natin yan. Ayan, lagay mo na yung ahos. So diba, magtanim-tanim tayo mga manay kasi super mahal na ng mga lamas ngayon. Diskarte lang talaga. Kasi wala tayong madaming pera para palaging magbili-bili sa palengke. So, pwede lang mga manay, magtanim tayo ng madaming gulay. Diba? Para healthy living din. Ayan, ilagay natin ito. Ang palaya. Ganito ako magluto ng ampalaya with egg. So ilagay ko muna kayo dyan kasi nahihirapan ako sa kalisod. Ilagay natin itong itlog. Yan yung katawan natin. So ito yung atay ko kapag dito ako sa bahay. Ganyan yung headstone. Tingnan nyo. Yan. Ganyan lang mamaya yung ulam natin. Masustansya siya mamaya. Pero may oil pa din. Pero konti lang naman yung oil na nilagay ko. Ito yung ulam namin this morning. Ang palaya with eggs. So yun mamaya naluto na yung ampalaya with egg. Tapos yung rice natin ay tingnan natin kung watso na ba siya. Kulang na lang pala siya ng kasi kakabuka lang. Tapos mamaya mga manay ay magprito tayo ng isda. Ayan. So ilagay natin to sa baba. So mayan yung ref natin mga manay, walang laman. Tubig lang pala yung laman.
Kasi hindi tayo, naubos na yung pang ano natin, yung nimerkado ko nakaraang araw. So, ang laman ay yung tubig. Ayan. At mayroon din to, yung talong. Ayan. Ito, taampalaya. Oh, kalabasa, mga manay. So, yan ay bigay ng aking tita. Ni ano yan, dinala galing sa bukid. So, yan. Shout out sa mga bird na palaging nagsasalamin dito sa ano natin, sliding door. So, yan, mag-open at tayo na window kasi si Pilis mga manay tulog pa. Tulog pa talaga si Pilis kasi nga siguro sa vitamins niya ba. Eh, super sarap ng tulog niya. So, gisingin ko yan siya maya-maya. So, let's open the chares. Pakita ko sa inyo mga manay, open natin yung window. Tsaka, meron pala akong mga tutupiin dito. Ayan. Super dilim. Pasensya na kayo kasi close yung natin, window. So, ilagay ko kayo sa kilid para makita nyo yung, hindi. Gusto ko mataas yung, natin, camera, pero hindi siya mataas. Mga man, sira na ata ito siya. Sira na ata yung, ko, stand ba. Ayun yung magtaas. So, yan. Open natin itong window, char. Ayan, mga. Ito talaga yung gusto ko mga na slide out, window. Ganyan. O, diba? Nahipos siya ba? Hindi tulad ng cortina lang ay hindi mahipos. Palaging nakadaw. Pero maganda naman yung cortina. Tingnan mga malay para kasi siyang kasi may kulay-kulay. Pero ako lang kasi mga malay kasi walang na ganito yung format. Yan. Kasi wala. Kasi hindi ka na maglalaba. Hindi ka na palagi ng gano'n. So, ito yung tutupiin natin. Mamaya, tupiin ko yun. So, ito yung bag ni Phyllis. Yan. So, maglinis pa tayo dito. Kasi Phyllis ay gisingin ko na mamanay kasi tulog pa talaga siya. Ano ng oras ngayon? Time check. 6:12. So, gisingin ko na. Phyllis! Dito siya natulog mamanay kasi natakot siya. Kagabi may nag-whisper kasi daw siya sa kanya na napaka-hina ng boses. Sabi niya, Bilis, may manon daw nagsabi sa kanya tapos malaking tawa. So, imagination niya yan kasi ganyan din ako nung bata pa ako. Mga may imagination. Siguro sa kapanonood ng mga horror movie ba. Iwan ko kay Pilis. Mayroon kasi talaga daw siya narinig. Tapos nagtatayo daw sa window. Katakot naman ni Pilis. Pilis! Bi! Mata na. Sina pagligo na. Yan mama, tulog pa siya. Ito yung ko mamanay, habol. Ha? Mag-init. Ayun si Pilis. Dito na siya natulog sa akin mga manay. Painitin niya ako ng tubig kasi napakaginaw ngayon mamanay. Morning kasi. So maginaw yung tubig. Gusto ni Pilis na maligamgam yung tubig na ililigo niya. Mag-init na ako mamanay ng tubig. Ayan, dito ako nag-iinit mga manay sa heater natin. So, yun, ganito yung morning natin mga manay. Morning ako nagba-vlog mga manay kasi nga pag mamayang tanghali ay meron ng mga music. Ganun. So, mga nakaraang araw din naman mga manay, diba? Sa last vlog natin ay nag-video naman ako sa labas. So, okay lang, diba? Na dito muna tayo sa loob ng bahay kasi alam kong yung iba na miss nila yung pag-vlog ko dito sa loob, Charis. Diba? At gusto ko rin mga manay na ilabas-labas ko din kayo pag may time. Kaya, yun, nilalabas ko kayo. Diba? Lalo na yung tinor ko kayo sa paaralan ni Phyllis na napakalawak mga manay. Hindi lang yun talaga yung pinost ko mga manay na na yun na mga video na yung tinor ko kayo sa paaralan ni Phyllis ay hindi lang yun. Meron pa talagang mga lugar or mga part na area sa paaralan ni Phyllis na hindi ko pa naipakita sa inyo. Super lawak kasi niyang paaralan niya mga manay. At saka yung paaralan ni Phyllis ay nawarda na napakaganda ng nila preparation para sa palarong para pambansa. Yun ang pinakamaganda na mga pag-welcome sa mga bisita dito sa Agusan. Yeah, napakaganda talaga. Napakalaki kasi na paaralan mga manay.
Hindi ko alam ha kung saang lugar ang nag-stay doon. Kasi madaming mga athletics, mga manay na nagpunta kasi dito. Kasi nga sa palarong pambansa eh. Sad to say, si Rini napunta sa masamang mga tao na may balak sa kanya na i-ganon siya, ipatayin. Super ano talaga, nakakalungkot talaga yung nangyari kay Rini. So, palagi akong umiiyak sa nangyari sa kanya mama na kasi super bait ng bata. Tapos ganun ang nangyari, sinapit niya. Super nakakalungkot talaga mama na. So yan si Pilis at kasi kasuhin ko muna yung gamit niya mama na. So ganyan at saka ihatid ko na din sila sa paaralan. So ganito yung morning natin. Hindi naman talaga masyadong makalat yung bahay. Ayan. Tapos mamaya magtupi tayo. So i-open natin tong window din natin para ano talaga maliwanag yung ano natin bahay. Tapos ito yung sliding window natin, sliding ano ba, screen. Ayan. So ito ay sponsor ni Mami MD at yung sliding window din at saka sliding door. At ito din mama na itong door ng ating CR tsaka laboratory natin. Ayan. So, shout out Mami MD. Thank you sa sponsor sa lahat-lahat dito sa bahay namin. So, yun mga manay. Siguro mga manay, dito ko na lang muna i-end ang aking vlog. Kasi galaw-galaw muna tayo dito sa bahay at nakita nyo naman yung bahay natin. Diba? Ayan, oh. So, sabi nila mga manay, maganda daw yung bahay ko. Napakalawak daw. So, thank you so much sa nag-comment. At madami pang kulang talaga mga manay. Pero sipag-sipag tayo para matapos tong bahay natin. Dahan-dahan kasi nga, yan, wala pang kisame. Yung kusina din natin, wala pang tiles. At saka yung mga cabinet. At saka iusin pa yung kilid nga na may nag-aagas na tubig dyan sa kilid ng bahay natin. O sa kusina natin. So, ayusin pa yan. Tapos yung tiles. Tapos yung lavabo. Madami pa akong plano talaga sa kusina mga manay na mga idea. Kasi plano ko talaga dyan. Lagyan dito ng maglinis pa ako dito mga manay. Kaya pasensya na kayo nakagulo dyan. Lagyan dito ng dito mga manay dito. Lagyan pa dito ng lababo. Tapos dito mga manay countertop. Dito countertop. So yan ang plano ko mga manay dito sa bahay natin. Tapos dito mga cabinet dyan. Diba? Dami pang kulang mga manay. Kaya sipag-sipag tayo para mabuo na talaga tong bahay na to. So ayan si Ate Piana. Hi Ate! So ayan, natapos ng ligo si Ate Piana pero si Pilis tulog pa din. Ay hindi. Gising na si Pilis mga manay, pero kulang na lang ng bango na at maligo na siya. Madali naman yan maligo. Sila lang yung naliligo, mamanay si Pilis. Siya na lang mismo yung naliligo. Tapos, so, ayan mga manay, siguro dito ko na lang muna i-end kasi galaw-galaw pa tayo, pakain pa tayo, tapos ihatid ko pa yung mga bata. Thank you so much sa mga nanood, sa mga hindi pa pala nakasubscribe. Please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated din kayo sa aking next video. And see you in my next vlog mga manay. Bye-bye and God bless. Ingat po kayo parati.